Hello mga kapatid, gusto ko pong pag-usapan natin ng ilang batas tips, mga real talk at realities tungkol sa real properties. Ito po si Atty. Ryan sapagkat marami po ang aking mga kaibigan at mga kilala magtatanong sa akin kung ano po ang may bibigay kong mga payo tungkol po sa pag-purchase at pagbili ng mga lupa. Lalong-lalo na kapag ang taong kausap mo ay yun po hindi nakapangalan sa titulo o sa tax declaration ng lupa, either po patay na o buhay pa pero ibang tao po ang kanyang pinapapagbenta sa pangalan po niya. Ngayon po pag buhay pa ang tao at iba pong personalidad ang kanyang di ba na pinag-utusan para i-transact yung kanyang lupa o pagbili sa inyo po, mag-ingat po kayo dyan. Unang-unang advice ko po sa inyo, hanapan niyo po ng otorisasyon yung taong nagbebenta. Ang tawag po dyan ay Special Power of Attorney, isang dokumento po na pirmado ng may-ari na nagsasabi po na yung tao pong ino-authorize niya ay kanya pong pinapayagan na ibenta po ang lupa niya sa inyo po. Dapat po ay authorize po yan, yung dokumento na yan at meron pang mga witnesses dyan. At ina-advise ko po sa inyo na kung titulado po ang lupa ay mas maigi pong sabihin nyo sa nagbebenta na ipa-annotate po ang special power of attorney yan sa original title po ng lupa kapag titulado po ang lupang ibinebenta sa inyo. Para po safe kayo na yung pong taong kausap nyo ay talagang authorized po ng may-ari talaga. At dala niya po yung original copy ng title sapagkat hindi po niya pwedeng mapa-annotate ang anumang SPA sa Register of Deeds kapag hindi po niya sinosurrender din ang original owner's copy ng Certificate of Title po ng property. Pagka patungkol naman po sa lupang patay na ang nakasulat sa titulo na may-ari, yun po ay magdoble ingat po rin kayo. Sapagkat ang kakailanganin po dyan ay dapat ang pirma at approval o sang-ayon po ng lahat ng mga legal heirs ng taong may-ari po na nakapangalan sa titulo ng lupa o sa tax declaration kung wala pang titulo ang lupa at naka-tax declaration pa lang po. Ang kailangan po dyan ay lahat ng mga heirs ay magkasundo at pumirma po ng dokumentong notaryado para po sa inyo na kanila po ibinebenta na ang kanilang karapatan sa inyo. Ang tawag po sa dokumento na yan, pag marami po ang heirs, ang tawag po sa pipirma na yan ay extrajudicial settlement with sale. At dapat po notaryado po yan sa isang notaryo publiko, abogado. At bukod po sa public documents na kakailanganin na pipirmahan ng mga may ari ng lupa o ng heirs niya kung siya po ay patay na o nung duly authorized representative na may special power of attorney, ay kailangan po na tingnan nyo rin po yung status ng lupa. Baka mayroon doon mga nakatirang ibang tao na pagdating ng panahon ay magkaroon po kayo ng problema. Yan po ay maiging i-check nyo po ang status ng aktual na lupang bibili nyo dahil baka makabili lang po kayo ng problema. Now, sa pag-usapan nyo, bibigay ko na tips sa inyo sa pagbili nyo ng lupa. Pag-usapan din ninyo sa taong binibilan nyo kung sino ba ang magbabayad ng taxes. Kasi sa pag-transfer po ng lupa, meron pong tinatawag dyan na mabayarang mga buwis po sa gobyerno. Isa po dyan ay capital gains tax. Kung saan binabayaran po yan sa BIR. Meron pong documentary stamp tax din po dyan. Nababayaran din po sa BIR.
O kung patay naman po yung may-ari at yung mga heirs ng nagbenta, meron pong estate tax na binabayaran po yan sa BIR. At minsan meron din pong mga penalties po na pinapataw ng BIR dyan. Kung ano pong klaseng, ano po ang mga rates ng taxes niyan, i-discuss ko na lang po sa ibang vlog. At saka kung sino-sino naman po ang mga dapat na mga heirs, tinatawag na legal heirs, sa taong patay na, i-discuss ko rin po sa ibang vlog. Ito po ay ililimit ko lang po muna sa ganitong mga tips para yun po ay makapagbigay sa inyo ng general overall idea ano po ang dapat nyong gawin kapag po kayo ay bibili ng lupa. Sana po ay nakapagbigay ako ng konting kalaman sa inyo para rin po sa inyong kapakanan. At abangan na rin yung aking ibang vlog para po sa mga batas tips, mga real talk at mga realities na pag-uusapan po natin tungkol sa real properties. Muli, magandang araw po sa inyong lahat. Ito po si Atty. Ryan Villablanca. Bye-bye!